Pressed if the Philippines is against such fishing ban by China, Panelo said, draw your conclusion. That's against the sovereignty. That's our position. Oh, medyo matapang, di ba? Tapang. Tinanong kasi siya eh. Ang tanong sa kanya, so pipigilan nyo yung hindi kayo susunod sa fishing ban ng China. Oh, yan. Draw your conclusions, sabi ni Panelo. Draw your conclusion. Bahala na kayo sa gusto nyong paniwalaan. Basta labag yan sa soberenya natin. Yan ang ating posisyon. Ay, hindi sinagot. Attorney, your response, your answer is not responsive to the question. Bahala na kayo ano gusto niyo Ano isipin. ba't hindi niya masagot ng rektahan? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi mga kotsero, itong si Digonggong, may fishing agreement with China. Oh, na naman. Noong 2016 pa. Kaya hindi masagot ng rektahan. Alright, mula ulit kay Philippines Trending News mga tol, panoorin natin tong halo-halong balita at pinagsama-samang balita mga kapatid. No? Kakapasok lang, umalarma na lahat, Amerika at Pinas, nahuli ang China. Iyak! Pinaulanan sa West Philippine Sea, umatras na. Grabe mga kapatid. No? So ito, papanoorin natin to, bibigyan natin ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol, pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba at ng inyong sariling opinion sa mga mapapanood nating balita. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Samantala, ang pagdideklara naman ng fishing ban ng China, sakop daw ang maritime zone ng Pilipinas. Para tayong minamaliit ng higanting bansa. Ayan ang naging pahayag ni Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional lawyer, ukol sa banta ng China na magpapatupad ng 4 na buwan na fishing ban sa West Philippine Sea. Diba? Ganon talaga mga tol eh. Ganon talaga tingin nila sa atin eh. Biro mo papapatupad sila ng 4 na buwang fishing ban mga tol. Buti sana kung teritoryo nila yan. Eh kaso wala naman tayong pakialam sa teritoryo nila eh. May pakialam tayo mga tol dito sa teritoryo natin, sa bakuran natin. Kaya tayo nagre-react at kaya tayo tumatanggi. Kasi wala silang karapatan magpatupad ng batas dito sa sarili nating bakuran mga tol. Ulitin natin mga tol, dun sa nakaraang mga reaction video natin na ang fishing ban ay pinapatupad naman talaga yan, di ba? Kasi may mga panahon na hindi ka dapat manghuli, hayaan mo muna yung mga isdang dumami, yung mga maliliit, lumaki, di ba? Yun yung panahon na bawal mo na manghuli Pero eto sa panahon natin ngayon, wala namang ipinatutupad na fishing ban kasi ibig sabihin, nasa season tayo, pwede tayong manghuli. Ang problema yung China, wala sa lugar, wala sa panahon. Diba? Kung gusto nila magpatupad ng fishing ban, doon lang sa kanila, diba? Kaso damay pati yung West Philippine Sea Kaya tayo nagre-react dyan. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, sinabi nito na kapag inaresto ang ating mga mangingisda at ilalagay sa korte ng nasabing bansa ay magtataas ito ng kamalayan sa kung ano ang kanilang ginagawa. Kung saan ay magiging hamon ito sa atin dahil mapipilitan tayong humingi ng tulong gaya na lamang ng tulong mula sa Estados Unidos. Anya na bagamat ang mga kilos sila ay nasusoprahan na dahil gusto lamang nating mangisda sa ating nasasakupang karagatan, ngunit maging iyon ay ipinagkakait na nila. Tama. Kaugnay nito ay nakikita niyang dahilan sa likod ng banta ng China ay dahil na rin sa potensyal na maraming gas at langis sa bahagi ng ating nasasakupang karagatan. Samantala, mahirapan umano na magbigay ng solusyon ukol dito ay mainam na magkaroon ng Mutual Defense Treaty, gayon na rin ang paghingi ng tulong sa Estados Unidos sakaling magkaroon ng invasion sa ating mga main island sa West Philippine Sea. Gagawin ng China yan. China would get unwarranted attention to what it is doing and the world will be watching. Yeah. That is our hope para mag-raise tayo ng awareness to what China is doing sa kanyang what it considers as its backyard, yung 9-dash line na sinasabi. For this reason, can China afford to do these things? Although, sa mundong nangyayari dito, yung Russia nga, in-invade yung Ukraine may mga regional hotspots tayo na nangyayari. Sa ibang balita naman, nakatakda na maglunsad ang civilian group na Tinito Coalition ng isang payaw campaign para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino na apektado ng agresyon ng China sa may West Philippine Sea. Ayon sa koalisyon, ang payaw ay isang tradisyonal yan na kagamitan sa pangingisda mula sa Pilipinas na dinisenyo upang makapanghuli ng mas marami pang mga isda ang ating mga kababayang Pilipino na mamalakaya. Karaniwan ito na binubuo ng isang nakaangklan na lumulutang
o nakalubog na istruktura na gawa naman sa mga materyales tulad na lamang ng kawayan o bakal at nakakabit ng may dahon ng nyog, sanga, plastic stripes at o strips at ng lambat ng nagsisilbi namang sinkers. Nananawagan naman ang Akbayan President at co-convener ng atin ito na si Rafaela David sa business community at sa iba pang sektor na suportahan ng mga mangingisda nating Pilipino sa pamamagitan niya ng Adapt Apayao campaign sa pamamagitan na rin ng pag-sponsor sa pagmamanupaktura at pag-deploy pa ng mga payaw. Ang bawat payaw nga na ipinakalat ay hindi lamang umano isang paraan ng pagsuporta sa ating mga mangingisda kundi isa din ito na pagiging makabayan at simbolo ng pagkakaisa para sa ating kapwa Pilipino at isa din ito na matatag na paninindigan laban sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea na labag sa batas. Biruin mo mga tol dito sa usapang West Philippine Sea. 'Di ba? Yung matinding magkalaban nitong nakaraang eleksyon, Dilawan saka itong kampo ni PBBM mga tol. Sumusuporta ngayon kahit yung mga Dilawan mga tol. Nakikita niyo sumusuporta sila rito sa West Philippine Sea. ano kalaban ngayon? Ano ang hindi sumusuporta at ano ang walang kibo about dito sa laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Kampo ni Digong. Sila ngayon yung hindi natin marinigan o hindi natin marinig yung mga pagkondena nila sa China. Bakit? Di ba bossing nila eh? Di ba? Pro-China eh. Di ba? Dapat kinukondena nila to mga tol eh. Bakit? Pilipinas dapat ang inakampihan nila. Di ba? Buti pa yung mga Dilawan eh. No? Buti pa yung mga Dilawan mga tol. Kahit sabihin natin meron silang mga political agenda, okay lang. Kasi nakikita natin mga tol, laban ng Pilipino yun eh. Laban ng Pilipinas eh, di ba? Pinaglalaban natin dito hindi naman para sa present lang eh. Pati sa future generation natin. Kasi kapag nawala sa atin ang West Philippine Sea, ano ang maikwento natin sa mga kaapu-apuhan natin? Wala, hindi kayang ipagtanggol ng Pilipinas eh. Di ba? Sinabi naman ni Philippine Rural Reconstruction Movement President at fellow atin ito co-convenor Edicto de la Torre na wala pang pinal na petsa para yan sa paglulunsad ng naturang kampanya. Inanunsyo nga ng atin ito ang bagong kampanya nito 2 linggong matapos na manguna sa isang civilian convoy sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, kung saan ay naglagay nga ang mga ito ng simbolikong marker sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at gayon din ay namahagi din ng mga food supply at gayon din ng gasolina para sa mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Yeah. Pumalpak ang panibagong pagkatangka ng North Korea na maglagay ng spy satellite sa orbit. Ito ay matapos na sumabog sa himpapawid ang maligyong 1-1 reconnaissance satellite. Ilang oras matapos i-anunsyo ang panampaglunsad nito na binatikos naman ng South Korea at ng Japan. Iba talaga pag komunistang bansa, no? Puro spy. Ito, spy satellite, mga kapatid, nilunsad ng North Korea kaso sumabog. Ang paglalagay nga ng spy satellite sa orbit ay matagal ng prioridad ni North Korean leader Kim Jong-un kung saan noong Nobyembre ay nagtagumpay umano ito matapos mabigo naman ng 2 beses noong nakalipas na taon. Ayon naman sa South Korea, nakatanggap umano ang North Korean leader ng technical assistance mula yan sa Russia para sa paglulunsad ng spy satellite kapalit ng pagpapadala nito ng container sa naglalaman naman ng mga armas para yan sa Moscow sa laban nito kontra naman sa Ukraine. Ang pagkatangkangang ito ng North Korea ay ilang oras lamang kasunod ng pagkatapos ng kauna-unahang trilateral summit ng South Korea, China at Japan mula noong taong 2019. China imposes 4-month fishing ban. Ito, kay Coach Jarrett mga tol. No? Panoorin natin at gusto rin natin makakuha ng iba pang mga information about sa mga kaganapan ngayon no, dito sa ating bansa mga tol. South China Sea. Wow! Pag-aari niya talaga. Territorial waters nyo. Tigas na mukha talaga itong mga Chinese na to. Tigas, Comment ko lang comment ko lang naman to. Sana, huwag niyo pong ilagay dito yung mga headlines. Lagay niyo po sa ilalim kasi yan, kasi 2 ulit yan, no? 2 ulit, Sabi, the Philippines protested on Monday a 4-month fishing ban. Oh my God. 4 months. Imposed by China in South China Sea, including parts of the West Philippine Sea. Wow. Pag-aari niyo buong South China Sea. Pag-aari niyo. Kaya itong mga Tsekwa na to. Di ba nga, ine-claim nga nila yung halos 90% ng South China Sea dun sa kanilang 10-dash line. Okay. In a statement, the DFA said it does not recognize China's fishing moratorium
from May 1 to September 6. Imagine mga Kojero. Grabe. Kamusta naman yung mga mangingisda natin sa 4 na buwan? May 1 to September 16. Anong gagawin ng mga magsasaka mangingisda natin dyan? Titirik na ng mga mata niyan sa gutom. Muling nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa ipinatutupad na unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, mariin itong kinundina ang bagong kautusan ng China na anilay malinaw na paglabag sa international law at pangahamak sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi nila kikilalanin ang fishing ban na ipinatutupad ng China na sinasabing nag-umpisa noong May 1 at tatagal hanggang sa September 16. Meron tayong sariling fishing ban, mga tol. Itong bansa natin, alam ng DFA at alam ng mga scientist o alam ng mga kinauukulan kung kailan at hindi dapat mangisda ang mga mangingisda. Ito yung panahon na kailangan o palakihin muna yung mga isda, paramihin muna ulit. Di ba, wag nating abusuhin yung ating kalikasan, mga tol. Alam ng mga mangingisda yan, walang pinagkaiba yan sa mga magsasaka na nagtatanim ng mga gulay at prutas. 'Di ba? May panahon at anihan, may panahon na pagtatanim at pagpapalago ng mga pananim nila. Ganon din yan sa karagatan, mga tol. Pero itong China, kung bakit natin pinapalagan, kasi wala naman talaga silang karapatan mag-impose ng batas sa hindi naman nila nasasakop, lalo pat etong West Philippine Sea. Tayo lang ang may karapatan dyan. Sakop ng sinasabing pagbabawal sa pangingisda ang bahagi ng karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Muling iginiit ng Pilipinas sa China na itigil na ang paggawa ng anumang illegal na aksyon sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanya ng ating bansa. Diba? Muli rin itong hinikayat ang China na tumalima sa international law at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award. Ginawa ng China ang announcement ng fishing ban isang linggo matapos itong sabihin na kanilang ikukulong ang mga dayuhan na magte-trespass sa South China Sea. Ayun na nga. Ayun na nga ang problema doon, guys. Kasi naglabas nga ng parang advisory ang China tungkol sa trespassing. Bakit kailangan ng fishing ban? Alam nyo mga Kotsero, hindi lang naman yan sa nangyayari talaga yan, meron talagang fishing ban. Kasi sa Pilipinas may fishing ban. Tama, di ba? Maski sa territorial waters natin, meron talaga. Kasi mga Kotsero, yung fishing ban na yan, binibigyan ng pagkakataon yung mga isda na dumami. Nahumayot sila at magpakarami. Yung para doon yung fishing ban. So, ang problema mga Kotsero, wala siya sa oras at panahon para sa Pilipinas. Kasi may season yan eh. May season ng pangingisda, may season na wala ang Pilipinas. Hindi ko alam kung anong season sa China at wala naman akong balak alamin kung anong season sa China. But, ayun na nga, mga Kotsero. So, fishing ban is a recognized thing. So, ano talaga yan? It's a normal practice. Wala akong illegal sa fishing ban. Oo. Pero, mga Kotsero, para sa isang bansa na hindi naman kasama sa territorial, wala naman sa lugar, kumbaga, wala sa lugar, para mag-impose ng fishing ban, may mali po doon. Tama. May mali po doon. Parang ganito yan. Imagine niyo mga Kotsero, sinasabi sa inyo ng kapitbahay niyo, di ba meron kayong puno sa loob ng hardin niyo? Halimbawa lang. Let's say meron kayong puno ng mangga sa hardin niyo. Namumunga na. May mga mangga na. Babawalan ka ng mga kapitbahay mo. Tapos, sasabihin sa inyo ng kapitbahay niyo, uy, huwag mong kukunin yan, akin yan. Exactly. Ganon ang ginagawa ng China, mga tol. Ganon mismo ginagawa nila. Samantalang tayo ang may hawak ng titulo. Nasa bakuran mo eh. Bakuran mo yun eh. Bakuran natin to eh. Ba't tayo pipigilan mangisda? Tama. Ba't kami pipigilan mangisda sa sarili naming bakuran? Baka nakakalimutan nila, mga Kotsero, si Article 55 ng UNCLOS. Na yung coastal state ang may karapatan na i-exploit ang lahat ng resources na nasa loob ng kanyang exclusive economic zone. Alam nila yon. Ang problema nga lang, para sa kanila, sila yung coastal state. Kahit na 900 kilometers na ang layo sa kanila, para sa kanila, coastal state sila. Kanila pa rin yun. Ganon sila manakop, mga tol eh. Ganon sila mang-angkin eh. 9-dash line, 10-dash line. 90% ng South China Sea, inaangkin nila, mga tol.
At para sa kanila, hindi nag-e-exist ang sinasabi ng Pilipinas na 200 nautical miles natin. Hindi nila kinikilala yung UNCLOS, mga tol. Kahit na nakaperma sila doon. Mga baliwaya mga yan eh. Kahit punta ko kay kahit i-download nyo si UNCLOS ngayon, basahin nyo si UNCLOS, either Article 50 or Article 55, either of the two. Mababasa nyo yun doon. Yung authority, yung the rights and the sovereign rights of the coastal state. Yun. Ganun. Nandun yun. Kahit basahin nyo ngayon. I dare you. I dare you. Meron dun. Imagine nakapirma China dyan mga tol. UNCLOS. Nakapirma sila doon mga tol pero hindi nila nire-respeto UNCLOS. Nakasulat na nga yun doon. Meron na ngang rules, regulations, guidelines, ano pa ba tawag dyan. Baliwala sa kanila yung basta ang sinusunod nila, yung batas-batas nila, yung imaginary line nila na 10-dash line. Amin yan. Ganun lang sila mga tol. Diba? Ganun lang sila. Wala silang pakialam kahit na meron na tayong 2016 arbitral award na pawalang bisa na yung claim nila dahil walang basehan yung baseless yun. Dahil sila lang ang nagsasabi nun. Pero wala matitigas ang mukha nila mga tol. So, ibig sabihin, mga kotsero, walang karapatan si China magdikta sa Pilipinas kung kailan tayo mangingisda o hindi. Tama. In fact, mga kotsero, wala silang karapatan na diktahan tayo kung magtatayo tayo ng isla dyan. Wala rin silang karapatan na diktahan tayo kung anong gagawin natin sa mga resources na nasa ilalim ng tubig, na nasa tubig, at masking nasa ilalim ng lupa. Kaya nga nagtataka ako di ba? Kinikwento ni Digong, nagpapaalam siya sa China dati na magdidrill siya ng langis. Bakit pa nagpapaalam? O ano sabi ni Xi Jinping sa kanya? Don't do that. Diba? Kakaroon tayo ng trouble. Ayun, nasindak mga tol. Natakot si Digong. Sa continental shelf. Wala silang karapatan. Wala silang karapatan. Actually, kung tutuusin nga, mga kotsero, wala silang karapatan mangisda sa ating exclusive economic zone. Totoo yan. Bakit? Kasi nga, dahil sa UNCLOS. Nakasulat yun sa UNCLOS. May exclusive rights ang coastal state. In this case, ano yung coastal state? It is the state within the 200 nautical miles of the sea. Pilipinas. Yung state na pinakamalapit doon sa 200 nautical miles. Yun ang coastal state. Grabe, 900 kilometers sa kanila, no? 600 nautical miles mga tol. Yung layo sa kanila ng Bajo de Masinloc, 600 nautical miles. Imagine nyo, 200 nautical miles lang eh. Gano'n nakalayo sa kanila yung 600 nautical miles? Gano'n nakalayo sa kanila mga tol, pero ang tigas na mukha nila eh. Gaano kalayo ulit ang China sa Pilipinas? Gaano kalayo ulit ang China sa West Philippine Sea? 800 something nautical miles. Oh. Nasa loob ni Vietnam. Pag merong Alam ko sa Scarborough, sa pinakamalapit na island ng China, nasa 600 nautical miles. Yung sa Ayungin Shoal, yun yung pinalalagyan ng BRP Sierra Madre. Alam ko yun, mga nasa ganun yun, 800 nautical miles. Napakalayo na sa kanila nun mga tol. As in, napakalayo na talaga. Sobrang layo na. Kaya nga imagine mo, nakakarating dun pati Coast Guard nila. Coast Guard. fishing vessels, pinapaalis talaga nila. Malaysia, ganun din. Si Malaysia, ganun din. Si Indonesia, ganun din. Pilipinas lang naman ang hindi eh. Pilipinas lang ang hindi. Tayo lang yung mahilig sa sa protest. Nag-iipon tayo ng protest. Wala kasi. Alam mo kung bakit hanggang protest lang tayo mga tol? Kasi wala tayong pampalag. Makikipag-usap lang talaga tayo kasi yung mga naunang administrasyon mga tol, hindi nila iniisip yan. Hindi sila naglaan ng pondo. Yung mga nakaraang administrasyon, gobyerno, hindi sila naglaan ng pondo para padamihin ng barko natin. Diba? Hindi naman nagbago ang itsura ng mapa ng Pilipinas eh. Napapalibutan tayo ng katubigan. Tayo'y kalat-kalat na mga pulo. Napapalibutan ng katubigan. Supposedly dapat marami tayong ganun, marami tayong tubig, marami tayong barko dahil napapalibutan tayo ng tubig. Imagine nyo mga tol, nagugulat na lang tayo, may mga Chinese vessels na dito sa Philippine Rice. Walang humaharang, walang mga Coast Guard na nakabantay doon mga tol. Minsan nga nababalitaan pa natin kay Ray Powell ba yun, di ba? Sa ibang bansa pa natin nababalitaan, sa ibang banyaga pa natin nababalitaan kasi kulang tayo sa asset mga tol.
Hindi naman biglaan ang pagtubo ng mga tubig sa Pilipinas. Kanya naman yan, panahon pa ng mga Kastila eh. Diba? Wala eh. Yun ang problema. Samantalang yung ibang bansa, talaga nakita nila yung pangangailangan nila. Naglaan talaga sila ng pondo para magkaroon sila ng napakaraming assets. Tayo na nga lang ata, walang submarine sa buong Asia. Tayo na nga lang ata eh. Noong 2019, nagsalita. Okay, 2019, kaninong panahon to? Kay Digonggong na naman. Kay Digonggong lang tayo. Kay Digonggong lang tayo. Kasi siya lang naman ang I love Xi Jinping eh. Kay Digonggong muna tayo. 2019, nagsalita ang Malacanang. Take note of the data, May 21, 2019. China's fishing ban in South China Sea against Philippine sovereignty, sabi ng palasyo. This was underscored by presidential spokesperson Salvador Panelo when asked about the government's stance on China's annual suspension of fishing activities in the disputed sea. Sabi, the policy of the government will always be consistent with its policy that it will assert its sovereignty over the areas claimed to be its own. Uy, tama nga. Sabi ni Panelo. Ang polisiya ng gobyerno natin, consistent. Magpapatuloy lang yan. Na kung ano yung pinag-aarian natin, sa atin yun. Walang ibang pwedeng umangkin yan. Sabi niya. Pressed if the Philippines is against such fishing ban by China, Panelo said, draw your conclusion. That's against the sovereignty. That's our position. Medyo matapang, di ba? Tapang. Tinanong kasi siya eh. Ang tanong sa kanya, so pipigilan nyo yung hindi kayo susunod sa fishing ban ng China. Yeah. Draw your conclusions, sabi ni Panelo. Draw your conclusion. Bahala na kayo sa gusto nyong paniwalaan. Basta labag yan sa soberenya natin. Yan ang ating posisyon. Ay, hindi sinagot. Attorney, your response, your answer is not responsive to the question. Bahala na kayo ano gusto niyo Ano ba't isipin. hindi niya masagot ng rektahan? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi mga kotsero, itong si Digonggong, may fishing agreement with China Na naman. noong 2016 pa. Kaya hindi masagot ng rektahan. Ang sagot lang ni Salvador Panelo nung tinanong siya kung kokontra ba ang Pilipinas sa fishing ban kay China. Draw your conclusion. Bahala na kayong mag-isip. Gusto nyo manghula ang press sa posisyon ng Pilipinas tungkol sa fishing ban ng China? Basta sabi niya, that's against the sovereignty. That's our position. Yun daw ang position natin. Labag yan sa soberanya. Sabing ganon. The reason behind it, hindi nila matayuan yung pagpipigil. Kasi may fishing agreement sila with China. Take note of the data. Kailan lang to? May 20-something. May 21, 2019. Sa atin yan. Soberenya ng Pilipinas yung West Philippine Sea, etc. etc. After 1 month, may fishing agreement tayo with China, guys. Langya ka talaga. Di ko. Napakawalang yama. Duterte invokes 2016 fishing agreement with China. After 1 month lang yung pagkasabi ni Panelo nun. May. Tas eto na June 28, 2019. So after 1 month, di ba? Biglang sabi ni Duterte, in-invoke niya yung agreement nila nung 2016, fishing agreement with China. My goodness. Kaya mga kotsero, ang hirap talagang, alam nyo, ito yung panahon na sobrang hirap maging Duterte supporter. Ang malas nyo. Ang malas nyo, guys. Malas naman ng mga DDS mga tol. Hanggang ngayon, nagtatanggol pa rin kay Digong. No? Okay eh. Yung ibang mga palisiya dati ni Duterte, mga katol, okay naman. Hindi naman natin siya dinidiscredit about dun sa mga bagay na yun. Pero pag-usapan mga tol, ang pinag-uusapan na rito is pagtatanggol sa bansa, pagtatanggol sa ating karapatan, wala sablay siya doon mga tol. Anyway, putulin na natin to rito. Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong opinion, yung saloobin. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.